Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News 15 minutes ago. Just in. The Office of the Ombudsman seeks a precautionary whole departure order on Senator Francis Chis Escudero and Maynard Ngo, who are facing probe or investigation for alleged plunder, graft, and indirect bribery over flood control mess. Yan. So, sobrang sipag po ang Office of the Ombudsman. Kung sa baha, rumaragasa. Inuna nila si Martin Romualdez. Pagsampa ng kaso, sabay request ng precautionary whole departure order laban kay Romualdez at mabilis naman ang korte. Inaprobahan kagad, nag-issue na ang Sandigan Bayan ng whole departure order. So kung tutusin, hindi na talaga makalabas si Romualdez sa mga exit points sa ating bansa. Kaya inutusan ng Sandigan Bayan ang Bureau of Immigration na huwag palabasin si Romualdez. And to me, that's very good. Kaya lang mamaya. Baka mamaya drama lang ito. Huwag tayong masyadong mapaniwala sa kanilang ginagawa. So ito, sinunod Chis Escudero and Maynard Ngo. Ang pinagtataka ko lang, saan nanggaling ang mga ebidensyang ginamit? Yun lang ang ano po. Lalo na kay Martin Romualdez, dahil sinasabi noon na mahinang ebidensya eh. Bakit biglang sinampa ng kaso? Gaano katotoo yung article ng Billionaire News Channel o Politico na ang unang nag-offer, may settlement offer settlement offer ang ombudsman kay Romualdez na isauli ang mga ari-arian. Hindi sila nagkasundo. Hindi pumayag si Romualdez. Dahil kung magsasauli siya ng pera o ari-arian, it is an admission of guilt. At dahil doon, hindi sila nagkasundo sa settlement offer, ito na, tinuluyan ng sampahan si Romualdez. At ito, ibig sabihin nito, kung may precautionary whole departure order, ang pagkakaintindi ko, I might be wrong, naisampa na rin yung kaso. So talagang tinutuunan ni Boying Rimulya yung kanyang pronouncement, I think early this month, na sinabi niya by May, sasampahan natin ng plunder charges si Escudero at saka si Romualdez. At ito na. So dito is tatlo lang ang naisampa dito kay Chis Escudero eh. Alleged plunder, graft, and indirect bribery. Ang marami ay si marami kay Romualdez dahil maliban sa plunder, indirect bribery and graft, meron pa siyang direct bribery at saka money laundering. So pinakamabigat na kaso itong kay Romualdez. Si Saldico, alam ko, dalawa lang, malversation of funds at saka graft. Despite sa dadalawang kaso lang ang naisampa kay kay Saldico, na-issuehan siya ng warrant of arrest without bail. Kaya delikado si Saldico pag nahuli at mapabalik ay himasriya siya. So at least, ito na, big fish na talaga ito. Kung totoo Pirin mo, dating Senate President, dating speaker,
kinasuhan at mapakulong. Papalakpak na ako niyan. Plus of course, si Saldico Kumoli, 3 na sila. Kailang, happy na ba kayo, mga kaibigan? Granting na mapakulong nila si Saldico, Escudero, Romualdez, happy na ba? O kulang pa rin? Ako kulang pa rin eh. Dapat, yung mga sa BICAM, ay sila rin ang may ano dyan, yung BICAM. Sample, sa Congress. Ang kasamahan ni Saldico is si Madam Chair Estela Kimbo. Sino pa ba yung ibang BICAM? Yung majority floor leader noon, minority floor leader. I think Dalipe, Libana, yan, kasama sa BICAM. And then sa Senado rin, aside kay Cheese, nandyan din si Grace po. At sino pa bang kasama doon? So bakit hindi rin sila imbestigahan? Para malaman natin kung sino talaga. And then, paano yung sinasabi ni Saldico na ang Pangulo mismo ang nag-utos sa kanya na magsingit ng 100 billion na budget insertion? Makakaligtas ba ang Pangulo? Happy ba kayo, mga kaibigan, na si Martin at Saldico lang makulong at ligtas ang Pangulo? So, ano kaya ang reaksyon ni Senator Cheese Escudero? Kalmado lang eh, tahimik lang si ano. So ngayon, lumalabas na si Cheese lang ang tinarget, tahimik na sila laban kay Senator Joel Villanueva and Senator Jinggoy. O mahina lang talagang ebidensya laban sa kanila. So, good luck sa ginagawang ito ni Ombudsman Boying Rimulya, kahit maraming nagdududa sa kanila na drama lang ito. Ako naman, on the other hand, natutuwa ko. But at the same time, nandyan palagi yung duda. Baka na mabubudol lang tayo dito ang mga palabas nila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang natagaan og yero. Nani ang iyang atupan. Karon man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinabang nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sige kay mangisag budget pang atop. Karon nga lain nag-sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan. Daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat mo gid sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.